composting facility ng biodegradable waste. Yun lang po. Kung ito ay in-offer na Melo Mercedes Farmers Cooperative, yung composting facility na to, ibig sabihin ba dito sila ang magmamanage? Yes po. Okay, kung sila ang magmamanage at magkaroon tayo ng Memorandum of Agreement with the RMFAC, hindi ko pa maintindihan, meron na tayong composting facility. Yes. Kulang tayo ng training. Yes po. Kailangan natin mag-request through resolutions sa Department of Agriculture for additional composting facility. Yes po. And then yung kapag ibibigay na po kasi ng DA yung additional composting facility po natin ay na-request natin, may kasama na rin po itong training para ma-operate po siya. Okay. Yung training na ipoprovide ng Department of Agriculture, kanino ibibigay yung training? Sa Metro Office or sa RMFAC? Sa Metro Office and sa DA po. Kasi sa pagkaalam ko po, sa Arena Mercedes Farmers Agriculture Cooperative, meron na po silang trained na personnel po. Kapag ang nag-operate, Ma'am Melro, ay yung RMFAC para sa composting facility, ano magiging impact nito sa LGU? Yung possibility na tayo na mismo ang mag-manage ng composting facility, provided we have trained personnel. Possible ba yun na kapag nakapag-train tayo ng personnel for composting facility, tao na natin at hindi RMFAC? Yes po. So, possible. I mean, yung possibility na magkaroon niya tayo niyan, pansamantala, while waiting sa ma-identify natin sanitary landfill ay pwede. Yes po. Okay, so all we need is a resolution from the SB requesting for composting facility Sa DA. sa Department of Agriculture. At once nag-grant yun, may kasamang training para sa Personnel. Okay. Will it be beneficial pa rin sa LGU Arena Mercedes kung we do partnership with RMFAC? Pwede naman din po. Pero mas maganda po ang epekto nito kapag LGU na rin po mismo ang mag-ooperate. Kasi pwede po natin i-benta yung mga produce natin na organic fertilizers. Then panggastos din po sa soil waste management po natin. Naisip ko lang yan, Mr. Chair, Your Honors. Kasi mukhang makakatulong din sa atin to. So, kung pwede ganun, pwede na natin pa-calendar soon siguro sa ating sanggunian. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Honorable Mostal and Ms. Santos. So, baka yung mga, yes, your reports, punong bayan, ay punong barangay, I should say. Eric Santos. Thank you very much, Mr. Chair. Kung gawin kaya natin yung mga ginagawa ng ibang bansa, i-ano natin sa atin. Kagaya ng paggamit ng paper pot. May mga araw kasi sa Singapore, pag namimili kami doon, bawal ang plastic. May designated na day kung kailan gagamitin ng plastic. Pero pag wala kang eco bag, pagbabayarin ka. Doon naman sa Saudi Arabia, pag hinahatid ko yung elementary grades na anak ko noon, hindi sila pwedeng magdala ng yung mga pagkain na may halimbawa, biskwit, ang ilagay namin sa yung bawon niya sa Tupperware, gano'n. Yung mga plastic may iwan sa bahay at sinesegregate namin doon. Sa Canada naman, pag bibili kami doon, hindi plastic ang ginagamit. Nilalagay nila sa newspaper yung karne. Bakit hindi natin tignan yung pinaka-problema kung saan galing ang plastic? Pwede pa natin tignan yung mga nagbebenta sa palengke na sana naman hindi laging plastic sa mga talipapa, plastic laging ginagamit. Sa mga sari-sari store dyan, pag nag-grocery tayo, puro plastic. Pwede ba natin i-reduce para naman sa yung problema natin sa Arena Mercedes, malesen yung burden natin sa basura. Maraming salamat po. Thank you, PB Rojas, and we will note for that yung suggestion niyo po. At
magawa o kailangan po nating magpasa ng isang resolution. Yes, Ms. Santos. Yung regarding po sa sinabi ni Caprojas, meron po tayong existing ordinance on banning the use of single-use plastic sa municipality po. Pero ayun na nga, ano lang po yung implementation kasi. So, meron na po ba kayong existing na ordinance? Meron po tayong existing ordinance. Kanya lang, sinabi natin, alam mo na, Pilipino. Yes po. Yes, SB Sec, Leslie Bawa, your recognize. Thank you. Naklaro mga po talaga yung session. Napaganda yung suggestion ko ako kanina. May sponsor nila. Pero yung sa basura kasi ang problema natin, parang misinterpret kasi yung natin. Kasi pag sinabi natin yung garbage disposal is parang bulky na yan. Pero sa ESWM, yung Ecological Solid Waste Management, napakaganda. Kasi ang itatabong lang natin is yung mga residual na lang. Kaya pag yung sanitary landfill natin, ano lang ba yung pwede natin itapon doon? Yung mga tira-tira, possible yung mga bubo, yung mga hazardous sa elements. So, habang nagsasalita kanina si Honorable Apostol, yung sinabi niya na about sa yung composting facility. How i-implement ba natin yung mga recycling facilities natin? Kasi yung mga plastic, yung yung pwede natin gagawin din. Kasi yung talaga nakikita natin yung basura kasi it goes sa mas marami yung volume niya. Kasi one time, kasi yung chairman ng environment, mayroon akong nakita na actually nakatanong na, namumulot ng ng mga plastic. So, ginawa ko, gatangan ko sulat ni Kwati, tawag na ito, bisikleta with sidecar, o sige, gatangan ka. Basta pa, hindi ko makita, nagkita pidutin. So, nagposisyonan natin sa 20 contribution na. So, kahit ko sa kahit ginabasan ako, nagsalita na, actually walang basura. Walang basura. Kasi yung mga ginamit mo na plastic, pwede mong i-recycle yun. Yung lata, pwede mong i-recycle. Yung bote, pwede mong i-recycle. Mapabubog man yan, o kaya yung ginagamit natin sa place. Mas maganda pa nga yung yung sa state, o sa mga ibang mga country. Lahat ng mga bote, hindi na nila ginagamit ulit. Kumbaga, nire-process nila yan para nagiging bote ulit. Kasi para yung kahit mapabubog o sa magandang quality, kasi ginagawa kasi nila ginagamit sa para magagawa ng glass o kaya bote is from raw. Ano ba yung mga raw? Yung mga bato, special stone. Ginagawa nilang glass o mga bote. Ngayon nandun na yung raw yung mga bubog natin, yung mga bote natin, i-process lang yan. Kumbaga, minimal na lang yung processing doon para magagawa ko rin ng bote pa. Katulad yung ito na yung pinaka-parting ko. Yung sinabi ko doon, itong air kasi is composition ng carbon. So lahat ng bagay natin is carbon. Kaya ang interpretation ko, walang basura. Katulad ng itong nakikita natin itong munisipyo, kaya palasyo. Pagka nasunog yan, anong natira? May gold, may mga other elements. Ang natin natin, puro dapo. Ano ba yung dapo? Carbon. So, ibig sabihin niyan, wala tayong basura. Proper management. Kasi ang dito sa ESWM, maganda lang yung pag-dispose natin. Ang tapos talaga natin is yung mga residual. Kasi ganyan gamin, nung basura tayo, nagmalitam, nagbuksan, meron din nangalam, amin nagtitipo namin gusto nga tuloy yung mga Domingo, sapon. O, di ba? So, properly managed dyan, let's say yung lata, pagka deporte, dami mo sa basura mo, sa supot mo, asa mga tanong ko, kinupit mo din yan, at mo di ko na, di mo na, bumasit. O, di ba?
O, nung kasunod, papapel. Ginupit mo, bumasin. So, hindi natin kailangan ng mas marami pang mga facilities, mga other drugs or whatever. Kasi kinakit mo na siya. At the same time, sinigregate mo na siya. Siya naman si basurero. Ay, siya nabiglig na yung lakot tulatan. So, parang ganun lang. Yun lang po. Thank you, SB Bawa. Maganda po yung kaisipan ni SB Bawa kung ang kaisipan ng bawat isa ay po. Kaya masasabi natin na ma-release po natin. Pero kanya lang naging problema na yung proper waste disposal natin. So, may mga katanungan pa ba sa ating mga kasamahan dito? Yes, I recognize Vice Mayor Atty. Respicio. Alright, that's set of questions. May, baka pwedeng ibabasa ko lang yung mga ibang reklamo ng ating mga kababayan na nakarating sa atin ngayon. It looks like yung ating garbage truck ay umiikot din naman sa part ng sentro at ibang mga commercial establishments and nangangorekta sila ng mga basura doon. Merong concern daw, ano ba yung policy natin about sa tagal huminto ng sasakyan at saka paghinto nila pang-arang nila sa mga driveway o tapat ng establishments? Kasi ang reklamo po ay merong mga pagkakataon na yung garbage truck, mabaho po yan. Pag itinambay mo yan sa tapat ng commercial establishment, wala nang pupunta na customer dyan. At saka kapag driveway, ano po ba yung policy natin about sa tagal nilang mag-linger sa isang location? Kapag wala naubos na po yung basura na isasakay nila, maalis naman po sila advice. So, usually, sinasabi mo na pinipick up sila sa isang pick-up site. Usually, marami yun. Di ba? Yes po. So, I assume na yung pick-up site dapat meron din siyang sapat na yung area na pwede mag-station yung basurahan, yung garbage truck, right? Yes po. Pero merong instance ba na dumadaan at humihinto yung garbage truck sa isang tapat ng commercial establishment or private residential or pwede sa tapat na harangan yung mga driveway? Kung yung designated pick-up location po na inassign ng barangay is malaki yung area, mas better po. Alright. Siguro ganito na lang. Kasi meron pong nagre-report na meron times na sa tapat ng kanyang establishment or pwede sa mga driveway na observahan niya na ang tagal nun stay ng garbage truck na more than what is necessary. So you would expect, for example, if the garbage truck only collects yung siguro ilang bins lang na na-expect na mag-stay lang siya doon ng matagal, siguro i-move natin kaagad yung garbage truck na huwag siya magtagal doon, especially kapag tumatambay, nag-refresh yung mga basurero o nagpapahinga yung mga driver, huwag sana silang magpahinga sa tapat ng driveway o sa tapat ng commercial establishment. Doon dapat sa walang masyadong tao. Tama? Yes po. Ang alam ko po sa mga collectors, madali po yung mga advice kasi half day lang po yung pagtapon namin sa kawayan. So, malayo po yung tatapunan. Hindi po sila nagtatambay, alam ko. Or kung siguro, kung may nag-snack sila, nagkamali lang sila ng pinagadahan, yun po siguro. Good. At lastly, merong nagko-complain kasi daw sa lumang sementeryo, ginagawang tambakan na daw yun ng basura. Pwede bang sumagot yung barangay captain na nakakasakot doon at yung ating garbage collection service din? Yun bang na-observahan ng tao? Doon sa cemetery kasi guys, nandun yung residuals containment area at saka central materials recovery facility po natin. So siguro po, kapag sarado yun, nagdadala ng basura, hindi na sa labas po nila nilalagay. Usually po kasi paghapon na sinasarap po yun pag wala na yung filthy air. Nandun po kasi yung facility natin. Meron ba tayong policy? I think yung reklamo dito is na site, hindi magandang tingnan or maamoy. Meron ba tayong sistema para ma-contain yung amoy at hindi unsightly yung location? Yung facility natin doon, sir, sa close po siya para na-prevent din po yung pagpasok ng tubig kapag umulan. So, close po talaga siya. Para siyang warehouse? Yes po. Alright. So, dapat wala. Wala ka dapat nakikita at walang naamoy.
Yes po. At saka, tinatanggal din po namin agad yung laman nun kapag halimbawa po yung traffic nila tumulog sa scheduled correction niya. Tinutulong po namin yung tinatanggal yung laman po ng RCA para hindi po siya mamuhay po. Alright. Thank you so much. Thank you, Vice Mayor Attorney Justice. One last question, Ms. B. Kasi may ano dito na pag-ibig daw yung garbage truck natin, minsan daw nagmamadali. Na kung saan may mga residente na tumatawag, hindi na na-accommodate yung basura. Nakarating na po ba yung ganitong concern sa inyo? No? Yes po. Napagsabihan ko naman din po yung driver. Yung last po na may reklamo ganyan. Parang nagmamadali po sila, magagas po yata sila. Pero pinagsabihan ko na din po sila na kung ano po yung schedule na barangay na kukuhanan nila, strictly po yung implement nila yung schedule po ng collection po. And then kapag may hindi po nakukuha, tinatawagan po ako ng barangay para balikan po yun. In case man na nakapagtapo na sila sa kawayan, yun po yung mga nilalagay natin sa RCA po natin. Okay. So, ano natin, parang na-regulate natin yung gano'n. Yes po. And then kapag kapag halimbawa, yung isang barangay, sobrang naipon na po yung basura nila, tumatawag po yan si Kapitan, magpapa-schedule po ng collection. Napagbibigyan naman po natin sila. Okay, thank you, Mrs. Santos. So, may mga katanungan pa po tayo? Mga paglilinaw. So, ibig sabihin, mga kasama sa ating mga pulong barangay, mayor, para ma-iayos po natin yung ating problema sa basura. Sana yung rekomendasyon, yung request ni Pulong Barangay Henry Respicio ay magkaroon tayo ng agarang inspection. Kung baka ito naman ay makakasagot sa pagkakaroon ng ating pong sariling sanitary landfill, then ma-improve po din po natin yung pangongolekta, madagdagan yung schedule ng pangolekta ng basura sa ating pong munisipalidad. So, kung wala na po tayong mga katanungan o pagpilitaw, is there any motion to adjourn? Pag wala na po, may I now move to close the debate and articulation in today's hearing. Thank you very much po, Sir, Vice Mayor, our barangay captains na nagtiis na happy na saka ating resource speaker for today, Ma'am May Santos, sa ating mga kasamahan council, and importantly, yung ating committee chairman on the environment, Honorable Herbert Galabay. Thank you very much. Thank you, Esteban. Muli, maraming salamat po sa presensya ng ating mga pulong barangay, ng ating mga barangay kagawad, ating mahal na Vice Mayor, ang ating resource person, ang ating mga kasamang SD members. So, the meeting is now adjourned.